mag-start na po sa ating pong pag-aawitan. Mamaya po ay mananalangin tayo at tayo po ay mag-aaral po sa mga salita po ng Diyos. Sige po, bilang opening song po sa page 87 sa Kalbaryo, sing, buhay ko'y malaong dinugon, nahiwalay sa Panginoon, di pagsisihin na paroon sa Kalbaryo. Sama ng biyaya ni Kristo at pagkawati ng kamay ko, ako'y kinakayang todo sa Kalbaryo. Nakilala ko sa salita na ako'y makasalanan niya, hanggang ako'y magpagkaawa sa Kalbaryo. Sa biyaya ni Kristo at patawad din ang hamdan ko, ako'y pinangayang todo sa Kalbaryo. Tayo'y imahandog ang lahat-lahat ko kay Jesus. Ako'y di makapos-tapos sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad din ang kamay ko, ako'y pinanayang todo sa Kalbaryo. O biyaya ang salos at langit ang dahil sa Kalbaryo. Sa ganang biyaya ni Kristo at patawad din ang kamay ko, ako'y pinanayang todo sa Kalbaryo. Yan, purihin po ang Diyos sa ating pong inawit. At sige po, sa ating pong pagpapatuloy, tingin po natin kay Brother Norman po. Pangunahan po niya tayo sa isang panalangin. Sige po, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, lubos ka po naming pinupuri at pinasasalamatan po sa oras po na ito na inyo pong ibinigay po sa amin, na hindi po nagiging balakid po na kami po ay magkakahiwalay po na physical. Patuloy na inyo pong ipinagkakaloob po ang pagkakataon po na ito na kami po ay malayang makapag-aral at makapagbulay ng inyo pong mga salita sa pamamagitan po ng online. At ito po'y tunay po na biyaya po sa amin. At patuloy po na nagpapasalamat po kami sa pag-ingat niyo po sa bawat isa sa buong maghapon po. At sa oras po na ito ay ihanda niyo po ang aming pong mga puso't kaisipan sa panibagong pag-aaral po sa inyo pong mga salita. At patuloy bigyan niyo po ng karunungan ang anak niyo po na gagamitin na maghahayag po ng inyo pong mga salita. Pangunahan niyo po siya at pakapuspusin ng inyo pong banal na espiritu. At ganun din po sa bawat makikinig ay patuloy na tulungan niyo po kami na maunawaan po ng malinaw ang inyo pong mga salita. Kami po ay nagpapasiyasat po ng aming pong mga puso, ng aming pong mga kaisipan, anuman pong karumihan ang inyo pong nakikita po sa amin, kasalanan o kahinaan, kayo po patuloy po ang maglinis po at patuloy na tulungan niyo po kami. At kami po ay dumadalangin din po sa internet connection. Patuloy nawa ito po ay maging mabilis at wala pong makakahadlang sa amin pong pakikinig po.
ng malinaw po sa inyo pong mga salita. Ingatan niyo po ang bawat isa po sa amin, pangunahan po sa oras po na ito. At sa inyo pong lahat ito, amin pong idinadalangin, pinapasalamatan, at hinihiling sa tanging pangalan lamang po ng iyong bugtong na anak, ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat po, Brother Norman. At marahil po ay minsan pa po tayong umawit dahil nakikita ko po na marami pa po sa ating mga kapatid ang wala pa po sa atin ngayon. Tayo po ay minsan pa pong umawit. Awitin po natin ito pong page 42. Or sorry po, page 46 po. Page 46. Doon sa krus. Sing. Ay, buhay tinigis ng hari nagtiis. Ay, sadyang inalis ng taong lulis. Sa krus, dun sa krus, liwanag ay nabastan. At ang tibig kong puso'y naibsan. Ay ko natangkap ang natutusan. Masaya ang kanilang dahil ba sa aking sala siya'y nahirapan. Sa awang walang kapagkat pag-ibig niya'y punan. Sa krus, dun sa krus, liwanag ay nabastan. At ang tibig kong puso'y naibsan. Ay ko natang aking kanubusan. Masaya ang kalimutan. Ang puso ko'y inugasan ng dugo niyang mahal. At sa kanya ihahandog ang buong buhay. Sa krus, dun sa krus, liwanag ay nabastan. At ang tibig kong puso'y naibsan. Ang kulatang aking katubusan. Masaya ang kanilang. Yan, purihin pong Diyos sa ating pong mga inawit. At marahil po ay handa na po natin ang ating pong mga puso't isipan, ng ating mga sarili sa pakikinig po ng mga salita ng Diyos. Magpapatuloy na po tayo sa ating pong pag-aaral po sa Aklat ng Pilipos. Ay bibigay ko na po sa ating pong tagapagturo kay Brother Wilson Gutierrez po. Magandang gabi po mga kapatid at katulad po ng nasabi po ni Brother Anthony, tayo po ay magpapatuloy po sa pag-aaral po natin sa Aklat ng Pilipos. At nung mga nakaraan po ay napag-aralan po natin ang mga naunang talata dito po sa simula sa mga talatang 7 hanggang sa mga sumusunod tungkol po doon sa panalangin ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos. Ngayon naman po ay ating tutunghayan naman po ang yung pong pagkabilanggo ni Apostol Pablo doon po sa Roma, no? Kaya babasahin po natin itong simula po rito sa talatang 12 hanggang muna dito sa 14 at mamaya po ay ituloy po natin yung ating pagbasa hanggang marahil hanggang 19 kung loobin po ng Panginoon ay matapos po natin ito. Regarding po ito sa naging kalagayan ni Apostol Pablo nung siya ay nakabilanggo. Ayon po rito sa talatang 12, ganito po ang ating mababasa. Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo
ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. At ang karamihan ng mga kapatid sa Panginoon na palibhasa ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salitaing walang takot ang salita ng Diyos. Pagpalain po ng Panginoon ang kanya pong mga salita. Marahil mamaya ay ituloy rin po natin o siguro ituloy na po natin yung pagbasa natin hanggang 19. Tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghilian at sa pakikipagtalo at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng Ebanghelyo. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga tanikala. Ano nga, gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako, oo, at ako'y magagalak. Sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Tayo po muna po ay saglit na manalangin po muli at tayo po ay humingi ng patnubay at gabay sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na banal, maraming salamat po. Muli po ay pinagkaloob niyo po na makapagpatuloy po kami sa pag-aral sa aklat ng Pilipos. Dalangin po namin, O Diyos, na pangunahan mo po kami sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo. Nang sa ganun po ay lubusan na mabuksan ang aming mga puso, ang aming mga kaisipan, at matunghayan namin ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita, na siyang magsisilbing gabay, liwanag, lakas sa aming pamumuhay bilang mga anak mo at bilang isang lokal na iglesia. Pagpalain mo po ang gabi pong ito, maging ang bawat kapatiran, ang bawat tahanan, pagpalain mo po ang bawat isa po sa amin. At ganun din po ang mga madadatnan po ng pag-aaral na ito, pagpalain mo po. Ang lahat po ng ito ay amin pong samot dalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Yan po. Una po, bilang introduction po natin, gusto ko pong makita po natin ang si Apostol Pablo bilang isang misyonero o sabihin natin na tagapangaral ng Ebanghelyo. Isa po sa malalim na desire ni Paul ay madala po ang gospel sa Roma, no? Mababasa natin yan dito sa Acts chapter 19. Ganito po ang ating mababasa sa Acts chapter 19 verse 21. Ang sabi po rito, pagkatapos nga ng mga bagay na ito ay ipinasya ni Pablo sa Espiritu nang matahak na niya ang Macedonia at ang Akaya na pumaroon sa Jerusalem, na sinasabi, pagkapanggaling ko roon ay kinakailangan makita ko naman ang Roma. Kaya si Paul ay meron po siyang malalim na pagnanais talaga na pumunta sa Roma, makapunta sa Roma at doon ay makapangaral ng Ebanghelyo. Ayon din dito sa Roma Kapitulo 1, talatang 15, mababasa po natin na sinasabi po rito,
yung kanyang pagnanais na maipangaral din ang ebanghelyo doon sa Roma. Sabi po niya sa Roma 1:15, kaya nga sa ganang akin ay handa akong ipangaral din ang ebanghelyo sa inyong nangasa Roma. Kaya ito pong pagnanais po na ito ay nangyari, subalit ang nangyari po, imbis na siya po ay mag-journey in Rome to evangelize, no, to be a missionary, or sabihin natin yung kanyang journey, ay instead nakarating po siya ron as a prisoner. Ayon din po dito sa ating binasa, no, yung sabi niya, ngayon ibig ko na inyong maalaman mga kapatid na ang bawat ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa ikasusulong ng ebanghelyo. At alam naman po natin na si Apostol Pablo po ang dito sa mga nangyari po sa kanya ay maliwanag na makikita po natin na ang kanyang kagalakan ay hindi sa anumang magandang sabihin natin circumstances in life, no? Hindi po yun yung tunay na nagbibigay kay Pablo ng kagalakan. Ang nagbibigay kay Pablo ng kagalakan ay ang pagsulong ng ebanghelyo, o yung tinatawag niya rito na the furtherance of the gospel. Kasi ang sabi niya po rito ay, ngayon ibig ko na inyong maalaman mga kapatid na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa lalong ikasusulong ng ebanghelyo. Kaya napakaganda po nito na makikita natin sa mga katotohanan ito na ang bagay na nagpapasaya, o sabihin natin kagalakan ni Pablo o pagnanais ni Pablo sa kanyang buhay ay hindi sa mga circumstances, no, or yung status in life, no, hindi po yun. Ang kanya pong mindset o yung kanyang nais ng kanyang puso at ng kanyang kaisipan ay ang makapagdala to win soul in Christ. Yan po yung isang maliwanag dito na makikita po natin sa pagsasalaysay ni Pablo dito sa kanyang pagkasulat na ito, no, yung pagsulong o yung tinatawag na sa English po ginamit yun, sabi niya, but I would you should understand, brethren, kasi po oo nga naman, no, parang kung titignan natin yung circumstances niya ay maaring maraming matatakot, no? Pero ang sabi niya rito, gusto kong maunawaan ninyo ito. At ang sabi niya, that the things which happen unto me, yun nga pong pagkabilanggo niya, have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. O dito sa Tagalog ginamit yung sa lalong ikasusulong ng ebanghelyo. At tinignan ko rin po yung word na furtherance, the gospel. Ang ibig po sabihin pala nito yung pioneer in advance, no? Pioneering. Kumbaga parang bago. At ang salita po raw na ito ay sa Greek meaning niya ay parang military terms po ito. Ito po ay tumutukoy doon sa mga tinatawag nila na mga army engineers, no, na kung saan po sila po yung mga tropa na unang pumupunta doon sa lugar na bagong teritoryo, no. Ito po ay kanilang inihahanda, yun yung salitang pioneer, yung napasimulan o inumpisahan. At si Pablo, yaan yung nakikita niya
na ang kanyang pagkabilanggo ay naging dahilan ito, ipinahintulot ito ng Diyos at ng Panginoon na sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Kaya hindi niya tinignan na siya ay nabilanggo dahil sa kapangyarihan ng Roman Empire, kundi nananalig siya, naniniwala siya na ang kanyang pagkabilanggo ay kalooban ng Panginoon. Kaya nga ang sabi niya doon sa 13, ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo. At yan po ang tunay na dahilan kung bakit po naumpisahan, nadala ang ebanghelyo sa Pilipay, no, sa Pilipos, sapagkat yan din ang ginawa ni Apostol Pablo sa kanyang mga journey. Although makikita po natin, no, na si Pablo po ay sinisikap niya na siya po ay pumunta sa lugar na iniisip niya na doon niya dadalhin ang ebanghelyo. Pero siya po ay inadlangan, no, ng Espiritu Santo ng Panginoon doon sa Acts chapter 16, 6-10, no. Ang nais ni Pablo ay siya ay maglayag, dali ng ebanghelyo eastward into Asia. Pero hindi po 'yon ang dinirect ang itinulot ng Panginoon, ay tinake niya yung westward, yung going to Europe, no? At dito po natin makikita na itong pangyayari na ito ay tunay na tinanggap ni Pablo na ito ay kalooban ng Diyos, no? Sa ganitong paraan ipinahintulot ng Panginoong Diyos, sa ganitong circumstansya ipinahintulot ng Diyos para siya ay makapasok, makapunta doon sa Roma. Kung minsan po ganyan minsan po ang Panginoong Diyos ay minsan yung leading niya, kaya nga hindi lahat ng smooth, hindi lahat ng good circumstances, hindi lahat ng maayos na pangyayari in life natin ay sometimes yun nga ay galing sa kaaway kasi inahadlangan tayo sa paglilingkod natin sa Panginoong Diyos at sa pagsamba natin sa Panginoong Diyos, no? Yung napupunta tayo doon sa a better place, or napupunta tayo doon sa better situation. Sometimes sabi natin blessing, pero kung minsan po ang blessing ay doon sa kung minsan na hindi, sabihin natin, kaaya-ayang sitwasyon sa paningin natin at sa paningin ng tao. Kung minsan ganito ang paraan ng Diyos sa atin. Ginagamit niya yung mga ganitong pangyayari sa buhay natin. Yung pagdadala niya sa atin doon sa mahirap na kalagayan, no? At sometimes dito lalong nagsashine yung gospel, at dito lalong nagsashine yung nagiging pagkakataon po sa atin. Kaya dito po sa pag-aaral natin, makikita natin yung mga iba't ibang kaparaanan na ipinahintulot ng Diyos at ginamit ng Diyos kay Pablo para maipangaral ang ebanghelyo, even doon sa mga doon sa Roma, no? Yung mga tinatawag na elite Praetorian Guard, no? Doon sa mga Caesar's special troops, no? Yun. At titingnan po natin yung mga kasangkapan o ginamit ng Diyos dito po sa ating
pag-aaral. At makikita natin ang isa po rito ay yung kanyang pagkabilanggo o yung sabihin natin yung change, no? O yung kanyang tanikala. Although sa English ginamit lang dito ban, no? Ban in sabi rito dito sa verse 12, no? Ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. Yung mga iba't iba pa rito, alam natin doon sa chapter 4, verse 22, ay mayroong mga naligtas nga po dito sa mga sabi po rito sa verse 22. Ito yung binabati kayo ng lahat ng mga banal, lalong-lalo na ng mga kasangbahay ni Caesar, Caesar's household. Kaya maganda po na makita po natin ito, no? At kung minsan ay ito pong tanikala, no? Actually, ito po ay kung makikita po natin itong pagkabilanggo o itong pagkatanikala ni Pablo ay isa po itong instrumento o ito po ay ginamit ng Diyos, no? Kung paanong si Moses ay ang Diyos na gumamit sa tungkod ni Moses ay siya ring Diyos na nagdala kay Pablo o gumamit sa tanikalang ito, pagkatanikala ni Pablong ito para mahayag at maipangaral, no? Maisulong yung ebanghelyo. At ang Diyos din na gumamit doon sa tirador ni David, ang siya ring gumamit sa tanikalang ito ni Pablo para siya ay makapangaral o maidala ang magandang balita. Kaya nga po ginawa niya itong opportunity, no? Yung kanya pong pagkabilanggo. Kaya even si Paul, sinasabi niya na po yan sa mga unang pagkabilanggo niya doon sa 2 Timothy chapter 2 verse 9 ay ang pagkakasabi niya rito ay bagamat siya natatanikalaan pero ang ebanghelyo ay hindi po siya natatanikalaan. Ikalawang Timoteo chapter 2 verse 9, ganito po. Sabi niya, na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala, na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Kaya gusto ko pong makita po natin itong gusto kong pagnilay-nilayin natin po ito. Makikita natin na hindi naging hindrance, hindi naging hadlang itong pagkatanikala ni Apostol Pablo para maipangaral niya ang ebanghelyo, maipagpatuloy niya yung pagdadala ng ebanghelyo sa mga tao na wala pang kaligtasan. Kung titingnan po kasi natin, alam niyo po ang isa kasi po sa mga important, no? Ang isa sa mga mahalaga po na para maisulong ang ebanghelyo, para madala ang ebanghelyo, yung tinatawag na mga contact. Yan po yung, kaya po yung pagkatanikala ni Pablo, yung kanya pong pagkabilanggo ni Pablo, ito po ay nagbigay sa kanya ng opportunity para siya po ay magkaroon ng contact. Kasi po, si Pablo po ay
binabantayan 24 hours a day, no? According sa mga Bible scholar, nagsiship yan ng every 6 hours. Iba-ibang mga gwardiya, iba-ibang mga sundalo ang tumatayo, nagbabantay kay Pablo. At yaan ay, kung titignan natin, ay ginrab na opportunity ni Paul as a contact. Naalala ko po noong kami po ay nasa Novaliches, siguro makaka-relate dyan sila Sister Wilma, sila Sister Kay. After nung Sunday service namin, doon sa Novaliches noon po, doon na kami nagla-lunch, konting pahinga. After makapahinga namin, yung mga 1:30 to 2 p.m., lalabas na kami. Alam nyo, ang naghanap kami ng contact, no? Sa trucks distribution kami, and then maghanap kami ng contact para magkaroon ng Bible study, ma-share yung gospel. Kaya pagka gabi nun, mag-uuwian na kami, magkikita uli kami doon sa house church lang kami. Kikita kami ron bago kami magkaiwalay. Ilan yung contact nyo, ilan yung contact. Napakahalaga po kasi noon. At si Pablo po, yan po yung kanyang experience. Ang kanyang pagkabilanggo ay ginrab niyang opportunity para siya po ay magkaroon ng contact. At ang maganda po, hindi lang po yung mga gwardiya, ayon nga po rito ay sa binasa natin ay at sa mga iba't iba pa. Siguro may mga visitors siya na marahil may mga bisita siya ng mga mananampalataya na merong kasamang hindi mananampalataya. Ang gusto ko pong makita po natin dito na kung minsan yung ganitong mga sitwasyon ang siyang ginagamit ng Panginoon upang tayo po ay magkaroon ng contact, no? Yung kanyang tanikala, yung kanyang pagkatanikala. Kung minsan po tayo rin ay dinadala o nagkakaroon po tayo ng tinatawag na tanikala o yung chains, no? Katulad halimbawa po, kung ang isang magulang o nanay, siya po ay nasa, sabihin natin, siya ay nasa sa bahay lang at kasama niya po yung kanyang mga anak, no? Maganda po yun na yung pag-aalaga sa mga loved ones, sa mga anak, ay binibilang natin na chain, no? O tanikala para yung ating mga anak o yung mga children ay mailapit sa Panginoon. Sometimes yung chain natin, no, yung tanikala natin, ito yung doon sa place of work natin. Kasi ilang oras tayo ron. Early in the morning, nandun na tayo sa workplace po natin. Kung minsan para tayong nakakulong doon sa, yun yung gusto kong makita po natin. Nakakulong tayo sa mga ganong sitwasyon. No? Halos nandoon ang oras po natin na nandoon tayo. Gusto man natin umalis doon, hindi tayo makaalis doon sapagkat doon tayo inilagay ng Panginoon, doon tayo dinala ng Panginoon. Kung minsan ay nabobore tayo, kung minsan ay dumarating sa atin yung parang nagsasawa tayo doon sa everyday life na yon. Gigising ng umaga, papasok sa trabaho, uuwing gabi, no? Pero maganda po pala na makita natin
na ito po ay ipinahintulot ng Diyos, ibinigay ng Panginoong Diyos na iyong circumstansya, para kang nakakulong din doon, pwede rin naman pala na gamitin mo ito para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Yung pioneer, makapag-umpisa para maipangaral ang Ebanghelyo. To win soul. Yan yung naging doon sa yun yung naging kagalakan ni Pablo doon sa kanyang kalagayan na mahirap. Yung siya'y nakapag-win ng soul. Kung minsan sa mga estudyante, ganun din. More on, nasa mga paaralan tayo, paaralan kayo. At sinasabi natin na hectic yung schedule nyo. Pero yan yung circumstansya nyo na dinala kayo ng Panginoong Diyos diyan. At kung magiging katulad tayo ni Pablo na ibibilang nating oportunidad, yung mga circumstansya natin, gaano man ito sabihin natin, kalagayan natin, ay magiging maganda po ito para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. At ito po ang magandang nakikita natin dito sa pangyayari. Dito po sa pagsasabi ni Pablo sa kanyang pagkabilanggo. Sabi niya, ano pat ang aking mga tanikala kay Kristo ay nahayag, verse 13, sa lahat ng mga bantay ng pretoryo at sa mga iba't iba pa. Doon sa verse 12, ang sabi niya, ngayon, ibig ko na inyong maalaman, mga kapatid, na ang mga bagay na nangyari sa akin ay nangyari sa ikasusulong ng Ebanghelyo. Actually, yung pandemic is, kung tignan mo, it is a worse. Pero sa tingin ko, minsan ay pinahintulot din ng Diyos yun. No? Lalo na sa ating mga mananampalataya. Para yung mga mahal natin sa buhay ay lagi nating kasama, madala natin sila sa Panginoong Jesucristo. Kaya nga po, ang ating iglesia ngayon ay nagkaroon ng evangelization sa mga, nag-open tayo ng isang araw o ng anumang araw para makahingi ng Bible study to evangelize yung family natin. Para sa ikasusulong ng Ebanghelyo. At yan ang naging sikreto po ni Pablo. Ibinilang niyang opportunity yung tanikala, yung kanyang pagkabilanggo, yung kanyang pagka-stay doon. At naniniwala siya na siya ay nalagay sa ganong sitwasyon, hindi dahil makapangyarihan ng Roman Empire nung panahon na yon, yung Rome. Kundi siya'y naniniwala na ito'y ipinahintulot ng Diyos nang sa ganon ay sa ikasusulong ng Ebanghelyo. At ang maganda po, dito sa verse 14, hindi lang po yung pagkabilanggo o yung pagkatanikala ni Apostol Pablo ay naging opportunity to magkaroon siya ng contact para ma-share niya yung gospel doon sa mga lost soul. Ito pong nangyari din sa kanya, itong sitwasyon niya na ito, itong pagkatanikala niya na ito, itong pagkabilanggo niya na ito po ay nagbigay din ng courage sa mga mananampalataya. No? Sabi rito sa verse 14, at ang karamihan sa mga kapatid sa Panginoon na palibhas ay may pagkakatiwala sa aking mga tanikala ay lalong nagkaroon ng tapang upang salatlaing walang takot ang salita ng Diyos. Ang maganda po, no? Hindi lang po nakapag-win soul si Pablo doon sa mahirap niyang sitwasyon, doon sa mahirap niyang kalagayan, kundi bagkus
ito'y ginamit din ng Panginoong Diyos, hindi lamang para doon sa mga lost soul, kundi mismo sa mga believer. Na-encourage sila. No? Siguro naisip nila, si Pablo nga 4 na sulok lang yung ginagalawan niya, pero ang nasa puso niya, nasa isip niya, to win soul. Tayo, malaya tayo. At naging encouragement sa kanila yon. At ang sabi po rito sa verse 14 ay, nagkaroon ng tapang, much more bold to speak the word without fear. Isipin po natin yon. Yung impact noong pagkatanikala ni Pablo. Hindi lang siya ginamit ito ng Diyos para sa mga kaluluwang naliligaw, kundi ginamit din ito sa mga mananampalataya. Para sila'y ma-challenge, ma-encourage. Siguro ito rin yung dahilan po kung bakit tayo po ay kuminsan ay nakakasama sa mga gawain. Siguro ito rin yung nais ng Panginoon. Para tayo ay magkaroon din ng courage. Mag-share ng gospel, mag-witness, mag-win soul. Yung nang walang takot. Actually po yung word dito na sabi niya po sa English sa verse 14, and many of the brethren in the Lord waxing confident. Sabi po niya, no? Lalong nagkaroon ng tapang. Waxing confident by my bonds. Ano raw po yung naging courage? Ano raw po yung ginamit ng Diyos sa kanila para sila ay maboost yung kanilang spirit, yung kanilang tapang, para sila ay mag-involve, no? Para sila din ay humayo, para sila rin ay mag-evangelize. Ano po ang ginamit ng Diyos? Yung pagkatanikala ni Pablo. Kaya minsan yung mga mahirap na sitwasyon ng isang Kristiyano, pagka siya ay nagpapatuloy sa pangangaral, pagpipreach ng gospel. Actually dito, hindi man pagpipreach ang ginamit dito Yung sinabi po rito na are much more bold to speak the word. Yung pong speak dito, hindi po ibig sabihin nito, preach Ang ibig sabihin po nito yung everyday conversation. Yung parang normal po sa kanila pag may nakakausap sila na hindi mananampalataya ay na ibabahagi nila ang gospel. Hindi yung parang nagpipreach ka Hindi katulad ng mga iba na nangihingi lang yun Hindi naman talaga yun ang pakay nila Yung sa palengke, sa bus, hindi po yun. Ang ibig sabihin nito yung everyday life, yung everyday transaction, yung everyday communication, conversation doon sa mga tao na nakapaligid sa atin na nagkakaroon tayo ng opportunity to have contact. Normal sa kanila, naging normal sa kanila yung pagsasabi tungkol kay Kristo, tungkol sa Panginoon, tungkol sa kaligtasan. At yun yung sinasabi po rito, naging bold sila, naging matapang sila. No? Dahil nahamon sila kay Pablo. Dahil si Pablo kahit na nasa mahirap na kalagayan, nasa pagkatanikala, ay kagalakan niya na ipahayag ang ebanghelyo. At marahil ay na-challenge din yung mga sundalo na
yung mga Praetorian Guard na nakakausap niya. Dahil nakikita yung pananampalataya sa kanya. Dahil araw-araw marahil yun yung kino-communicate niya sa mga tao. At ito po yung nakikita ko rito na napakagandang pangyayari po. Kaya gusto ko pong pagnilay-nilayan natin ito sa ating buhay. Saan po ba tayo parang nakakulong? Parang nakakulong, hindi tayo makalabas doon. Ibig sabihin, yun yung routine na ipinagkaloob ng Diyos sa atin. Meron pong plano ang Diyos, kaya ipinaintulot niya sa iyo yan. At yan yung nakikita ko po dito na napakaganda. At ang ebanghelyo ay sa kabila ng kalagayan niya na ito, ang ebanghelyo ay naipapangaral. Kaya lang dito po sa verse 15 hanggang 19, binasa po natin, ang nakakalungkot po rito, meron din pong mga bagay na nakita si Pablo na hindi rin lahat ng nagpipreach, no? O nangangaral tungkol kay Kristo ay yung iba rito ay makikita natin ay sila po yung naging critics ni Paul. Sila yung naging suliranin ni Paul habang siya ay nakabilanggo. Kaya ayon po rito sa chapter 1 verse 15, sabi niya, tunay na ipinangangaral ng iba si Kristo sa kapanaghalian. At ang sabi po niya, at sa pakikipagtalo, at ng mga iba naman sa mabuting kalooban. Ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibhasa ay nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng ebanghelyo. Datapwat itinatanyag ng iba si Kristo dahil sa pagkakampi-kampi, hindi sa pagtatapat na ang iniisip ay dalhan ako ng kapigatian sa aking mga tanikala. Ano nga? Gayunman sa lahat ng paraan, maging sa pagdadahilan o sa katotohanan, ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Nung una, ang tingin ko rito, ang importante na ipipreach ang gospel. Kung sa biglang tingin, parang ganun po yung ang mahalaga na ipipreach yung gospel kahit na anong motive. Pero pinagbulay-bulayan ko, hindi po Hindi po ganon, no? Kasi una, tingnan muna po natin sa English yung verse 16. Yung sinasabi rito na ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig. The one preach Christ of contention. Ginamit po yung salitang contention. Tingnan mo, parang sa pag-ibig At tinignan ko po yung meaning ng contention means to canvass for office. To get people to support you. Yun yung meaning po ng contention Kasi po si Pablo, ang aim niya is to glorify Christ At ang gusto niya ay ang mga tao ay makilala si Jesus at sumampalataya kay Jesus at sumunod kay Jesus. Pero itong mga binabanggit ni Pablo na nangangaral, no? Ang aim po nila ay yung i-promote yung kanilang sarili. Yun po yun
Kumbaga parang imbis na tanungin nila yung mga tao na may pananampalataya, sumampalataya na po ba kayo sa Panginoon? Parang ang sinasabi nila, sino yung panig sa akin? Imbis na tanungin nila kung sila'y ligtas na o sumampalataya na, ang gusto nila, sino yung panig sa akin? Sometimes yan po ang problema sa mga panahon natin ngayon. Pumapasok po yung politics. Yun yung word na contention eh. Yung parang pinopoliticize yung church, no? Naghahanap ng mga followers. At ito po yung bagay na nakakatakot din, no? Pero ganun pa man po, si Pablo, ang ibig po palang sabihin ni Pablo rito na doon sa verse 18 na ano nga gayon man sa lahat ng paraan, maging sa pagdadailan o sa katotohanan ay itinatanyag si Kristo. At sa ganito'y nagagalak ako. Oo, at ako'y magagalak. Bagamat mayroon pong mga ganitong mga sitwasyon noong panahon ni Pablo, merong nangangaral para sa kanyang sarili lang, no? Yung vested interest. May nangangaral na para hangaan lang siya, no? Hindi po pala yun ang sinasabi ni Pablo na okay yun kahit na ang importante nangangaral sila. Mali po pala yun. Ang ibig pala sabihin dito ni Pablo, mayroon siyang opportunity, no? To furtherance the gospel, sa pagsulong pa rin ng ebanghelyo. Bakit? Kasi sa pagdidepensa niya sa ebanghelyo, na ipapangaral niyang maayos ang ebanghelyo. Sa pamamagitan ng mga ganitong mga kritiko niya, ng mga nangangaral ng mali na nagdadala ng kapigatian niya, nagkakaroon siya ng opportunity na maipangaral niya yung totoong ebanghelyo at yung totoong pagnanais niya na maligtas sila. Yung pala po yung gustong sabihin ni Pablo rito. Hindi yung kahit na anong motibo mo, ang importante nangangaral ka. Mali po yun. Hindi po yun ang ibig sabihin ni Pablo rito. Ang ibig lang niya sabihin, nagagalak siya kahit mayroong mga ganito sapagkat sa pamamagitan nito na ididepensa niya. Kaya nga ang sabi niya, verse 16, ang isa'y gumagawa nito sa pag-ibig, palibasa'y nalalaman na ako'y nalalagay sa pagsasanggalang ng ebanghelyo. The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds. No? Kaya nadidepensaan at sa pagdidepensa niya ng ebanghelyong ito ay napapangaral yung talagang ebanghelyo. Hindi kaila sa atin na even sa Galatian ay mayroon pong mga sabihin natin maling ebanghelyo, hindi tunay na gospel. At yan ay nagiging kagalakan pa rin ni Pablo, bagamat yan ay nagbibigay sa kanya ng kalumbayan na may mga taong ganyan na nangangaral ng ganyan, na ang layunin lang ay pansarili, no? Para ma-attract, para papurihan sila. Natutuwa na rin si Pablo dahil pagka nakukorek yan, pagka nadidepensa niya yung ebanghelyo, ay napapangaral pa rin yung ebanghelyo. Kaya yan po yung nais ni Pablo. Kaya nga, opportunity pa rin po. Para kay Pablo, opportunity pa rin po
even yung defense in the gospel, pagtutuwid ng ebanghelyo, pagkokorek ng ebanghelyo, para sa kanya ay opportunity pa rin yun para maipangaral yung ebanghelyo. At dito nga po makikita natin na kung titignan natin yung pong dahil doon sa pagkabilanggo niya, sabi ron sa verse 13, nahayag, no? Nahayag si Kristo, nakilala si Kristo dahil doon sa kanyang tanikala. At dahil naman dito sa mga nangangaral na hindi po tama yung kanilang layunin, ay naipangaral ang tamang ebanghelyo, naipangaral ang ating Panginoong Jesucristo. At dito rin sa verse 20, hindi lang yung dahil nga sa mga sabihin nating crisis na kalagayan ni Paul, no? Na magnify si Christ. Nakita yung kalwalatian ni Kristo, yung kapangyarihan ni Kristo ay nakita sa buhay ni Pablo dahil sa kanyang pagkabilanggo ang Panginoon ang siyang nagbibigay sa kanya ng kalakasan ng kanyang pananampalataya, ang kanyang kaligtasan. Kaya nga sabi niya rin dito sa verse 19, sapagkat nalalaman ko na ang kahihinatnan nito'y sa aking ikaliligtas sa pamamagitan ng inyong pananaing at kapuspusan ng Espiritu ni Kristo. Yung kanyang pananampalataya. At pagka nakikita po yung ating pananampalataya sa ating buhay, yung pagtitiwala sa Panginoon, yung kahit na alam mong ikaw ay nandoon sa crisis, no? Walang-wala. Hindi namumutawi sa bibig mo yung wala. Pasensya na lang. Wala. Bagkus, nagtitiwala tayo na ang Panginoon ay God is a God na nagpo-provide. No? Di ba nakakalungkot po yun na marinig sa isang Kristiyano yung kanyang pero pagka tayo ay nabubuhay sa pananampalataya, na ma-magnify o naluluwalhati, yung kapangyarihan ni Kristo ay lalong sumisilang, lalong nagliliwanag dahil sa pananampalataya. At yan yung nangyari kay Pablo. Hindi lang yung kanyang tanikala, hindi lang yung mga taong nangangaral ng ebanghelyo ng layunin lang ay pansarili. No? At yan si Paul, no? At nakikita natin yan. Hindi naman ganyan si Paul. Actually, si Paul ay very religious siya nung una. Mali yung kanya paniniwala. Pero dahil sa Panginoon, nakita niya ang pag-ibig ng Panginoon sa kanya. Kahit ganun pa siya, no? Kaya nga may kasabihan, from sinner to saint. Kaya si Pablo kasi ang nais po niya ay may mga taong maligtas. Dahil nakita niya ang biyaya ng Panginoong Diyos sa buhay niya. Nakita niya kung paanong naawa ang Panginoong Diyos sa kanyang kalagayan nung una bagamat siya'y mamumusong. No? Pinapapatay niya ang mga Kristiyano, paulit-ulit yan. Actually, yan yung pinagsasanggalang niya doon sa yung kasaysayan nito, itong mababasa natin ito doon sa Acts, no? From 17 to chapter 21, makikita natin paulit-ulit kinukwento ni Pablo yung kanyang pagkaligtas. At yan yung nagbigay sa kanya ng kaisipan, ng puso, na ang nais niya ay may mga maligtas. Nangangaral siya, hindi siya
nakikita kahit na anong sirkumstansya niya, hindi siya nag-give up, hindi siya nadi-discourage, nagpapatuloy siya sapagkat nagtitiwala siya sa Panginoon. Nakatingin siya sa Panginoon. Actually, napakaganda ng aim ni Paul sa kanyang buhay. Makikita natin sa Romans chapter 9. At dito na po ako muna magwawakas, no? Dito sa ating message Bible study. Sabi niya rito sa Romans chapter 9, 1 and 3. Ito po yung aim ni Paul. Sabi niya, sinasabi ko ang katotohanan na kay Kristo na hindi ako nagsisinungaling, na ako'y sinasaksiyan ng aking budhi sa Espiritu Santo na mayroon akong malaking kalungkutan at walang tigil na karamdaman sa aking puso, sapagkat ako'y makapagnanasa na ako man ay itakwil mula kay Kristo dahil sa aking mga kapatid na aking kamag-anak ayon sa laman. Napawang mga Israelita na sa kanila ang pagkupkop at ang kalwalatian at ang mga tipan at ang pagbibigay ng kautusan at ang paglilingkod sa Diyos at ang mga kapangakuan, na sa kanila ang mga magulang at sa kanila mula ang Kristo ayon sa laman, na siyang lalo sa lahat, Diyos na maluwalhati magpakailanman siya nawa. Datapwat hindi sa ang salita ng Diyos ay nauwi sa wala, sapagkat hindi ang lahat ng buhat sa Israel ay mga taga-Israel. Kung titingnan natin dito sa sinasabi po ni Apostol Pablo, yung sinabi niya rito na nakahanda siya, na siya'y itakwil. Maligtas lamang po yung kanyang mga kababayan. Kung titingnan natin, si Paul ay willing na wag muna siyang kunin ng Panginoon at umakyat doon sa langit para lamang sa mga kapatiran, para matulungan niya silang lumago pa sa pananampalataya. Willing din siya na mapunta sa kaparusahan. Maligtas lang yung marami sa kanyang mga kamag-anak. Mga kapatid, maring sa mga sandaling ito, sa ating pag-aaral na ito, o message, actually talagang hindi ko tinik kong opportunity ito. Napakaganda po kasi ng pinakalaman ng mensahe ng bagay na ito. Nakita po natin yung kanyang pagkabilanggo ay ginamit ng Diyos para may mga kaluluwang maligtas. At yung mahirap na sitwasyon niya ay ginamit din ng Diyos to encourage others. At ikinagagalak ni Pablo, bagamat maraming mga nangangaral na ang layunin lang ay pansarili, subalit nagagalak siya sapagkat sa ganitong paraan nagkakaroon ng pagkakataon na maipangaral lalo ang katotohanan ng Ebanghelyo. Nawa po ay magsilbing hamon po ito sa atin. Saan ba yung tanikala mo? Baka diyan ka dinadala ng Panginoon. To evangelize, to win soul, to the furtherance of the gospel. Let us pray po. Ama naming Diyos, maraming salamat po sa gabing ito. Salamat po sa iyong mga salita. Salamat po sa pag-aaral po namin na ito, sa mensahe po, sa mga katotohanan na nakapaloob po sa mga katotohanan ito. Naway magsilbi po itong hamon upang ang bawat isa po sa amin, sa kabila ng mga mahirap na kalagayan, sitwasyon, ay magpatuloy po kami na ipangaral ang Ebanghelyo.
sapagkat ito po ay tunay na nakalulugod sa inyong harapan. Salamat po. Nawa po ang bawat isa po sa amin ay masumpungan mo na nag-evangelize kung saan man po kami ay dinadala mo sa araw-araw ng aming mga buhay. Ang lahat po ng ito ay amin pong isinasamo at idinadalangin sa makapangyarihang pangalan po ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Maraming salamat po sa naging pag-aaral po natin. Maraming salamat din po sa kapatid na ginamit ng Panginoon. At ngayon po ay open na po tayo para tayo po ay makapagtanong dahil ito po ay Bible study. Pwede po tayo mag-open po ng ating mga mic at pwede po tayo magtanong po. At sa mga kasama din po sa ating pong Facebook Live ay pwede nyo rin pong i-type ang inyo pong katanungan at babasahin po natin. Sige po mga kapatid, open na po tayo for question and answer po. Okay, wala po ba tayong katanungan po? Okay, tinitingnan ko rin po sa ating pong Facebook Live at so far po ay wala din pong katanungan. Okay po, wala na po ba tayong mga tanong po? Okay, sige po. Kung wala na po ako, naniniwala po na ang naging pag-aaral po natin ay naging malinaw po, naging hamon po ito sa bawat isa, naging encouragement din po at nawa po ipanalangin po natin na gawin po sa ating pong mga pang-araw-araw po na pamumuhay. Sige po, maraming salamat po sa ating Panginoon, sa Diyos. At ngayon po mga kapatid, marahil po ay tayo po ay magwawakas sa panalangin at hingin po natin kay Brother Abel na tayo po ay pangunahan po sa closing prayer po. Sige po, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Amang banal, dakila at makapangyarihan po sa lahat, muli kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat sa mabiyayang gabi na ibinigay po sa bawat isa po sa amin, although kami po ay magkakaiwalay, subalit sa isang layunin upang ikaw ay aming makasama sa pamamagitan po ng pag-aaral ng iyong mga salita. At maraming salamat po sa aralin na napagbulayan po namin patungkol po kay Pablo, na kung saan na kahit siya ay nakakulong, ay nandoon pa rin po yung kanyang nasain na makibahagi or makabahagi sa pamamagitan ng pag-share ng mga salita mo. Kaya lubos kami po ay nagpapasalamat at nawa sa amin po na bilang mananampalataya ay naging hamon po ito na kami rin na sa aming mga tanikala katulad ng kay Pablo. Kung saan man po ito, nawa ay tulungan mo rin po kami na makabahagi din or maka-share din ng yung mga salita upang sa gayon ay marami rin po ang aming pong bahaginan ng iyong mga salita at makakilala rin po sa aming pong Panginoong Hesus sa pamamagitan ng pag-share, pagbabahagi ng mga salita. Maraming salamat din po sa anak na iyong ginamit na patuloy ay inilalaan niya ang mga ganitong aralin
para sa pagkain bilang mananampalataya or sa nasasakupan po niya na mga kapatid upang bahaginan din po ng mga salita. Kaya lubos, panalangin po namin una ay ang kanyang physical na pangangatawan. Ang panalangin po namin nawa ay patuloy na bigyan po ng kagalingan sa mga karamdaman po na meron po siya. At salamat din po sa malasakit at pag-ibig niya rin po sa kapulungan. Ang kanya pong ginagawa ay alam po namin na hindi po nawawalan po ng kabuluhan. Kaya lubos, sa inyo po namin siya pinagkakatiwala. Lalo tigit ang kanyang pong buong sambahayan ay sa inyo rin po namin ito pinagkakatiwala. Patuloy din po na nagpapasalamat po kami lalo tigit sa naging operasyon po ng Nanay Lota sa kanyang po mga mata. Ang panalangin po namin nawa sa total recovery ay kayo po ang siyang magbigay kagalingan at patuloy na panalangin po namin nawa ay maging malinaw din po kanyang mga mata upang magamit din po niya ito sa pagbabasa ang kanya pong mga mata. At dalangin po namin nawa patuloy sa mga kapatid din po namin na may mga karamdaman ay sa inyo rin po namin sila pinagkakatiwala. At maraming salamat po sa biyaya sa gabi pong ito. At patuloy din po ang patuloy na panalangin din po namin sa pagpapagawa din po sa chapel. Yung mga na-accomplish ay pinapasalamatan din po namin ito yung sa paglalagay po ng aircon at patuloy din po sa pagpapagawa din po yung sa accordion ay sa inyo rin po namin ito pinagkakatiwala. Higit sa lahat po, ang panalangin din po namin yung pangangailangan pa na pwede pong mapunan sa chapel ay sa inyo rin po namin ito pinagkakatiwala. Maraming salamat po at ibinabalik po namin ang mataas na papuri pasasalamat sa dakilang pangalan lamang po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Gandang gabi po at God bless. Maraming salamat po, Brother Wilson. Okay, thank you rin po mga kapatid at God bless po sa ating lahat. God bless po. Thank you po. God bless.